Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ilang senatorial bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas naniniwalang paninira sa eleksyon ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Commission on Elections naglabas ng paalala bagong eleksyon sa May 12. Ilang election watchdogs nangangamba sa mga maaring makaimpluwensya sa gagawing pagboto ng mga botante. At mga guro at poll watchers na magsisilbi sa halalan makatatanggap ng 2,000 pisong increase sa election allowance. Naniniwala ang ilang senatorial bets ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na panira sa eleksyon ang tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang opposition bloc sa Kamara nakikita na desperate move at diversionary tactic lamang ito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Wala ng oras kaya wala ring silbi kahit maihain pa ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara. Ito ang paniniwala ng mga senatorial bet ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Kasunod ito ng tangkang paghahain ng impeachment complaint sa Kamara ng Duterte Youth Party List dahil sa pagpayag umano ni PBBM na mailipat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Hindi na ihain ang reklamo dahil wala sa kanyang tanggapan noong May 8 si House Secretary General Reginald Velasco. Ayon sa mga kandidatong ine-endorso ni PBBM, malinaw na pananabotahe lamang ito sa nalalapit na halalan. Obvious na yan. May connection sa eleksyon. Naninira sa eleksyon. Ganun lang yan. Sobrang obvious yun. Kasi wala naman tamang mangyayari. Tuto June 13, ano mangyayari doon? Baka pagpipirma pa lang ng mga pag-submit, hindi matagal na eh. Hintayin na lang sila ng July para hindi halatang sa election pala yung target. Sina dating Senador Ping Lacson at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, kwestiyon naman ang basihan ng naturang impeachment complaint laban kay PBBM. Hindi ko makita kung ano yung basihan kung bakit mayroong nag-file ng impeachment complaint. I'm not defending the President, pero yung the act itself, na mag-file ng impeachment complaint na walang basihan, kita mo yung kung ano yung motive. Siyempre, politika. Karapatan ng lahat na paring mag-file ng impeachment complaint. Ang tanong lamang dyan, may basis ba? Samantala, ang opposition bloc naman sa Kamara naniniwalang desperadong diversionary tactic ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa isang pahayag, malinaw na ang layunin umano nito ay alisin ang atensyon ng publiko sa impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Para naman sa Malacanang, walang basihan ng reklamong naglalayong paalisin sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Muli namang tatangkain ng Duterte Youth Party List na ihain ang reklamo sa Kamara sa susunod na linggo. Tuesday ang balik. Ang problema ko, paano kung araw-araw wala si SecGen to receive? Gayunman, sa June 2 pa magre-resume ang sesyon ng Kongreso. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May panawagan ang mga Dabawenyo sa mga kandidatong mahahalal matapos ang national at local elections ngayong Lunes. Unahin ang interes at tutukan ang pangangailangan ng taong bayan gaya ng kanilang mga binitiwang pangako sa panahon ng kampanya. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. 2 araw na lang at isasagawa na ang national at local elections. Magsasalita at magdedesisyon na ang taong bayan kung sino-sino ang sa tingin nila ang nararapat maglingkod sa bansa. Ngunit bago ang araw ng botohan, may kahilingan ang mga Dabawenyo sa mga kandidatong mapipili sa mataas na posisyon. Tutukan ang pagbibigay ng karagdagang trabaho at pantay na oportunidad sa mga Pilipino gaya ng kanilang mga pangako. Na makatabang sa mga kabaguhan, sa mga kapatanunan o katunay mga additional na trabaho para dili mag-isod ang mga tao. Tutukan din ang kampanya kontra iligal na droga at tuluyan itong wakasan lalo't wala naman itong maidudulot na mabuti na anila ay legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sama sa gyapon taon na sa katong mga
pamaagi ni Duterte. Gusto na mo maingon nato lang gyapon ang mahitabo nga wala ang corruption. Ana o wala tong mga kailayan nga mga drugs, kana lang. Suma sa ilang gipanaan nga kanang usbon gyud nga kanang nahikalinaw, wala kay mga binuang. Ipahapsay gyud ang atong syudad sa Davao. Bago tuluyang magtapos ang pangangampanya, ilang meeting de avance ang isinagawa sa Davao City kahapon upang magpakilala sa mga tao at ipaalam ang kanilang mga programa at plataporma na sa tingin nila ay makabubuti sa pagsisilbihang publiko. Ang meeting de avance ng hugpong sa Tawong Lungsod ay personal na dinaluhan ng Duterte senators. Kasabay naman nito ay ang meeting de avance ng political party ng isang local church leader na si Rod Cabus na tumatakbo bilang alkalde ng Davao City. Ang lahat ng mga botante ay hinihikayat ng Commission on Elections na lumabas at samantalahin ang karapatang bumoto ngayong Lunes. Huwag pasisilaw at ipagbili ang prinsipyo, kapalit ang maliit na halaga ng pera. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng ilang paalala ang Commission on Elections o COMELEC bago ang halalan sa Lunes, May 12, kabilang sa mga paalalang ito ang maagang pagboto. Pinalalahanan din ng komisyon ang mga kandidato at partido politikal na hanggang mamayang gabi na lamang ang itinakdang panahon para sa pangangampanya, alinsunod sa umiiral na batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Mahigit 68.4 milyong Pilipino sa bansa ang kwalipikadong bumoto sa araw ng halalan sa Lunes, May 12. Hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na lumahok at bumoto ng mga karapat-dapat na mga opisyal ng pamahalaan. Magsisimula rin mamayang hating gabi ang liquor ban at ipinagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng nakalalasing na inumin, lalo na sa mga pampublikong lugar. Maaaring makulong kapag lalabag dito. Kahit po yung mga pagsasabong, kinakailangan matigil muna yan dito po sa ating papalapit na halalan. So yan po'y warning lang para naman po hindi kayo nagkaka-problema. So yung liquor ban natin, again, ay mapapatupad na natin pagdating po ng araw ng linggo. Inanyayahan naman ng COMELEC ang publiko na agahan ang pagboto, maaari ring magdala ng kodigo o listahan ng mga kandidatong iboboto upang mapabilis ang proseso. Maaaring alamin ang presinto sa pamamagitan ng precinct finder na inilunsad ng COMELEC. Paalala rin na bawal ang pagkuha ng larawan ng balota, pag-selfie sa loob ng presinto at paglabas ng resibo ng mga ibinotong kandidato. Wag na wag po tayong mag-picture ng katabi natin ng mga botanteng bumoboto. Baka hindi po nila gusto yun, madimanda pa kayo. Malagay ang pangalan nyo sa ating pong mga minutes. Wag pong pipicturean yung screen. Pagkatapos ipakita yung mismo mga boto natin, balota natin. Wag pong ilalabas yung resibo. Pagkatapos makaboto, pinapayuhan ang mga botante na umuwi agad, lalo na kung kandidato. Bawal din ang pagtatambay sa labas ng presinto dahil maaari itong ituring na pangangampanya. Yung mga kandidato, again, ang babala natin pagkatapos bumoto, bago bumoto, huwag na lang pong ikot ng ikot sa polling place kasi baka ma-consider pa yan na pangangampanya. Dapat po dire-diretso na lang sa pagboto, dire-diretso na rin tayo sa ating pong pag-uwi. Samantala hanggang mamayang gabi na lamang o bago maghating gabi, pinapayagan ang pangangampanya. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ay bawal na ang pangangampanya o tapos na ang campaign period para sa 2025 midterm elections. Payo ng COMELEC sa kandidato, alisin na ang mga nakakabit ng mga tarpaulin o campaign posters sa pagtatapos ng kampanya dahil maaring maging dahilan ito ng diskwalifikasyon kung may magreklamo. Andito na po tayo sa huling yugto eh. Ano na lang po tayo, medyo pahipahinga. Ano pa po naman ang mga bagay na gagawin nyo na hindi nyo nagawa sa 45 araw? Sa katotohanan nga, simula pa nung October, ang madami sa inyo ay umiikot na at nangangampanya na. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nangangamba ang ilang election watchdogs sa mga maaring makaimpluwensya sa gagawing pagboto ng mga botante. Ito'y kaugnay ng nalalapit na halalan sa darating na Lunes. Ito ang balita ni Evan Alvarez.
Mahigpit na babantayan ng mga election watchdog ang proseso ng botohan sa papalapit na 2025 midterm elections. Nababahala naman ang ilang mga grupo sa mga maaaring maka-impluwensya sa desisyon ng mismong mga botante. What we're always worried about is the quality of the vote. We're so fixated on the machines. We don't look at ano ba yung boto ng mga Pilipino ngayon. Ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE, kasama sa tungkulin nila na magkaroon ng malinis na halalan ay ang pagtitiyak din ng kalidad ng boto ng mga Pilipino. Dapat anilang maging mas mapanuri ang mga botante lalo na sa panahon ngayon. It's affected by vote buying, abuse of state resources, not too many choices on the ballots, where our elections is basically run by political dynasties. The lack of electoral competitiveness is increasing every election cycle. Sang-ayon din dito ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, lalo na anila na mas mabilis kumalat ang mga maling impormasyon online. You can give you whatever sentiments you want. It's up to the voter to be discerning and siyang titingin kung tama yung sinasabi o mali. At pwede naman i-counter check yun with other blogs as well. Siniguro naman ng mga election watchdog na mahigpit itong nakikipagtulungan sa Commission on Elections o COMELEC upang i-report ang mga maaaring mangyaring insidente sa mismong araw ng halalan. Paalala naman ng mga ito, maging matalino sa gagawing pagboto at huwag hahayaang maapektuhan ng anumang mga bagay. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Padaragdagan ang election allowance na matatanggap ng mga guro at mga poll worker na gaganap sa May 12 elections. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, may 2,000 pisong dagdag na makukuha mga election board chairperson, poll clerks at support staff. Hinimok din ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang Commission on Elections na madali ang i-release ang naturang allowance sa mga guro. Simulang mamayang gabi, papayagan ng dumaan sa EDSA ang mga provincial bus upang ihatid ang mga kababayan nating uuwi sa kani-kanilang probinsya para bumoto sa nalalapit na midterm election sa Lunes, Mayo 12. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, papayagan ang pagdaan ng provincial buses sa EDSA mula alas 10 ng gabi ng Mayo 9 hanggang alas 5 ng umaga ng Mayo 13. Nagtalaga ang MMDA ng mga drop-off points para sa mga bus na magmumula sa Northern at Southern Luzon. Wala namang ibang loading o unloading areas na papayagan sa kahabaan ng EDSA. Magpapatupad ang online wallet platform na GCash ng pansamantalang limit sa mga transaksyon nito, partikular ang Express Send at Send via QR code. Alinsunod dito sa COMELEC Resolution 11104 na layon tiyaking walang magaganap na vote buying at iba pang uri ng maling paggamit ng pera sa darating na 2025 midterm elections. Mananatili ang send money transaction limit hanggang matapos ang halalan sa May 12. Matagumpay ang naging pagsasanay ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa isinagawang 3 linggong balikatan exercise ngayong taon na nagtapos kahapon. Masusi namang pag-aaralan ng Department of National Defense ang pagpili ng bagong lokasyon para sa pagsasanay sa susunod na taon. Ito ang balita ni Benedict Samson. I hereby declare Exercise Balikatan 40-2025 officially closed. Simula noong Abril, sumalang sa iba't ibang joint military exercise ang Armed Forces of the Philippines at mga sundalong Amerikano sa taunang balikatan exercise. At sa pagtatapos nito kahapon, sinabi ng Pilipinas at Amerika na naging matagumpay ang nasabing pagsasanay. It remains a living document with profound relevance for our time. Balikatan represents in many ways our treaty alliance in microcosm, always evolving, strengthening our mutual capabilities to face new and more complex challenges.
Sa ngayon ay sisimulan na ang pagpaplano para sa balikatan exercise sa susunod na taon. There were many great lessons learned, and we really advanced our capabilities in a multitude of areas. Those would include planning, those would include command and control, those would include long-range precision fires, those would include adaptability, ability to operate in a situation, and also the expanded learning as we introduce new capabilities, weapons capabilities, planning systems, tools, etc. going forward. Pero ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., katuwang si National Security Advisor Secretary Eduardo Año, masusi nilang pag-aaralan ang ilalatag nilang plano. Titignan natin, ayaw kong pangunahan sila. Part of the exercise for me is to see how they plan, what they plan for, at titignan natin kung ito ay akma sa Defense Planning Guidance, National Security Strategy na nilahad natin at ng ating Pangulo. Samantala, ipinauubayan na ng kalihim sa liderato ng bansa ang pagpapahayag sa publiko kung mananatili ang mga missile system na ginamit sa balikatan exercise ngayong taon, gaya ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System at Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Hindi ko pwedeng sagutin ang katanungan na yan. Paubayan nyo na sa liderato ng bansa sa ilalim ng operational security ang mga bagay na yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target palitan ng Department of Transportation ang electronic o e-gates sa mga paliparan sa bansa bago matapos ang taon. Ito'y upang mas mapaikli ang oras ng immigration process lalo na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mahigit 10 taon na ang mga electronic o e-gate sa immigration area ng mga paliparan, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Bunsod nito, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na marami sa mga e-gate ang madalas masira. Bukod dito, luma na rin anya ang naturang teknolohiya. Bagaman matagal nang nakaplano ang pagpapalit ng e-gates, hindi pa rin ito na isasagawa hanggang sa ngayon. Napapansin nyo, kailangan pa ng boarding pass para magamit mo. Kailangan na talagang palitan. And ang commitment ni Secretary Remulla at ni Commissioner Joel, talagang kailangan this year, hopefully by Christmas, kasi alam naman natin, Christmas rush tayo. No? Susunod nating talagang napakabigat na panahon sa pagbabiyahe, Pasko. Sana by then, na-replace na natin itong mga e-gates natin. Katuwang ang Bureau of Immigration at ang NAIA Infra Corporation, prioridad ang Department of Transportation na mapalitan ng mga e-gates sa NAIA. Dagdag pa ni Dizon, ipatutupad na rin ang e-gate system sa International Departure Area dahil sa kasalukuyan ay sa arrival area pa lamang ito ginagamit. Target anyang mapalitan ng e-gate ang kalahati ng mga existing manual immigration counter. Kahit palabas ka ng Pilipinas, mag-e-gate na rin. So again, mababawasan natin yung hassle at yung oras ng pagpipila. Hindi na kailangan mag-manual o face-to-face yung ating mga kababayan, both departure and arrival. Kapag napalitan na ang mga e-gate, sinabi ni Dizon na ilang minuto o maaaring ilang segundo na lang ang immigration process gaya sa ibang bansa. Magbibigay niya ito ng world-class travel experience sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa panahon ng peak travel. Inaasahan din ng Transportation Secretary na malaki ang maitutulong nito sa turismo sa pagbilis ng pagdaan ng mga biyahero sa immigration. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang tatagal hanggang sa araw ng eleksyon ang nararanasang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway at Subic-Tarlac Expressway. Paalala sa mga motorista, ugaliing magbasa ng road signages sa expressway nang maiwasan ang aksidente. Ito ang balita ni Nestor Torres.
Simula pa kagabi ay naranasan na ng mga motorista ang mabigat na trapiko sa North Luzon at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, inaasahang tatagal ang traffic congestion hanggang Lunes ng umaga dahil sa mga botanteng hahabol pa uwi para bumoto sa midterm election sa Norte. Kami po ay nakahanda, kagaya na nabanggit ko, starting today hanggang Monday or even Tuesday na madaling araw. At inaasahan nga po natin na ngayong hapon ay mas marami po yung uuwi kesa yung normal na Friday po natin. Ang ilan naman sa mga motorista ay nirereklamo ang mahabang pila sa cash lane at RFID lane sa Balintawak. Gaya na lang ni Pamela Baldonado na pabiyay pa sana sa Isabela dahil sa heavy traffic sa NLEX at SCTEX, sa halip na abutin lang sana siya ng 10 hours ay tatagal pa ito ng hanggang 13 hours dahil sa bulto ng mga sasakyan panorte. Sinalubong ko tapos ito, good luck sa akin sa biyahe kasi sobra traffic. Samantala, para naman wag nang maulit ang nangyaring banggaan sa toll plaza sa SCTEX, paalala sa mga motorista, siguraduhin may wastong tulog at nasa kondisyon ang driver bago magmaneho at sumunod sa ipinatutupad na speed limit sa expressway. Nanguna po siguro, umpisahan ko pa rin po yung sa paalala natin na dapat bago bumiyahe, nakahanda po sa yung ating mga kababayan, na-check po nila ulit na sana po nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive, sir. Dapat sana po nasa tamang kondisyon, may pat na pahinga. At yun po, sumunod lang po sa ating mga traffic rules and regulations po sa loob ng expressway. Kasama na po yan yung pag-maintain po ng speed po natin. Samantala, nakadeploy naman hanggang Lunes ang 1,000 empleyado ng expressway, kabilang na ang teller, patrol personnel at incident response team na asiste sa mga motorista sa heavy traffic. Mahigit 1,000 po yung ating dinideploy ng mga patrol. Meron po ulit kaming deployment na siguro halos doble ulit yung deployment po namin hanggang na po ito, Monday. Paalala pa rin ng NLEX Management sa mga motorista, planuhin ang pagbiyahe at siguraduhin nakakondisyon ng tama ang sasakyan para iwas aberya sa expressway. Makabubuti rin kung may RFID at sapat na load bago bumiyahe. Samantala, tigil na rin ang road repair sa NLEX at SCTEX hanggang Martes. Sakaling magkaaberya, ay maaari namang tumawag sa NLEX hotline na 0235,000. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o BAI ang kauna-unahang kaso ng highly pathogenic avian influenza o H5N9 strain sa bansa. Matapos itong ma-detect sa isa sa mga itik sa Camaligan, Camarines Sur noong April 30. Ayon sa BAI, bagamat delikado ito sa mga ibon, hindi naman ito nakakahawa sa mga tao. Bilang tugon agad na nagsagawa ng disinfection at maayos na disposal sa mga itik na tinamaan ng sakit upang maiwasan ang pagkalat ng bird flu. Kasabay nito, nagsagawa rin ang DA Bicol ng mas maigting na surveillance sa loob ng 1 kilometrong quarantine zone sa nasabing lugar. Regarding po sa consumption po sa atin, siguro wala po silang dapat ipangamba po. May mga measures na po tayong ginagawa dun sa area po, like immediate quarantine of the affected area po. Then, ayun po, pinapayuhan po natin, katulong ang local government at DARFO po natin, yung disinfection and biosecurity measures po dun sa area ay kailangan pong paigtingin. And then, ayun po, nagkakaroon din po sila ng coordination meetings with local health authorities po. Naglunsad ng bagong proyekto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard kung saan sila na mismo ang bibili ng mga huling isda ng ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang objective natin dito ay magkaroon ng fish carrier na gagamitin tayo, which is jointly operated by the Coast Guard and BFAR, at pupunta ito sa West Philippine Sea at lalapitan ang mga mangingisdang Pilipino para sila na mismo ang bumili ng kanilang fresh fish catch. Sa layong hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea.
Inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang bagong proyekto na kadiwa sa kanlurang karagatan. Para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli, ang BFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. In this kind of support of the government, we can be able to increase the fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino. At the same time, mas tataas ang supply ng pangisdaan at makaka-apekto ito sa presyo ng ating seafoods na kinakain dito. Sabi ng BFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga mangingisda na bumalik sa Pampanga para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari ng palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Dahil sa programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga mangingisda na makakadagdag naman sa kanilang kita. On estimates, siguro makakatipid ang ating mga mangingisda, mga around 40% of the other operational costs. So yun yung pwede nilang matipid. Kasi yung mga mangingisda, babalik sila sa Pampanga para ma-i-dispose, ma-ibenta na yung kanilang huli. Tapos babalik ulit sila. So yung return na yun entail another operational cost. Para matiyak na maayos na maisakatuparan ng proyekto, ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ay nag-atas na mag-deploy ng mga asset para suportahan ang pagpapatupad ng proyekto. The Commandant has also directed BRP Gabriela Silang 8301 and an aircraft to support this project of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Giit ng PCG, hindi nito layong makipagpatintero sa mga barko ng Chinese, kundi tulungan lamang ang mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Inumpisahan muna ang programa sa Zambales, pero sa mga susunod na linggo ay isasagawa din ito sa karagatang sakop naman ng Palawan. Sa ngayon ay umabot na sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang nabibili ng MV Konematsu simula pa kahapon. Kaya nitong ikarga hanggang 100 tonelada ng isda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutugisin ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang isang convoy ng Okada na dumaan sa EDSA Busway noong Huwebes ng hapon, Mayo 8. May kasama pa umanong mga motorsiklo ng Highway Patrol Group o HPG ang convoy. Ang insidente na nakuhanan ng video ng isang netizen ay naging viral at umani ng galit ng publikong araw-araw na nakararanas ng matinding trapiko sa Metro Manila. Makikita sa video ang isang sedan at dalawang mamahaling van na may tatak ng Okada ang dumaan sa southbound EDSA Busway mula Kalayaan Bridge hanggang Buendia. Isang executive order ang pinirmahan ni US President Donald Trump kaugnay sa mga illegal alien sa Amerika. Ang naturang executive order ay nag-uutos sa mga illegal alien na kusa ng umalis ng bansa sa pamamagitan ng self-deportation program. Dito, maaaring magtungo ang isang illegal alien sa anumang international airport at kumuha ng libreng tiket pabalik sa kani-kanilang bansa. Iniiwas ng kautusan ng bawat illegal alien sa anumang mas mabigat na parusa kung hindi sila aalis agad ng Estados Unidos. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply show up at an airport and receive a free flight out of our country. As long as it's not here, you can go anywhere you want. Kinumpirma ng hukbong sandatahan ng India ang patuloy na pag-atake ng Pakistan sa mga border ng dalawang bansa.
Ayon sa Indian Army, nagsagawa ng mga drone strike ang Pakistan sa kanlurang hangganan ng India. Agad-agara namang umatake rin at winasak ng Indian Army ang ilang armadong drone sa lungsod ng Amritsar, Punjab. Nauna nang ipinahayag ng mga opisyal ng Pakistan na naglunsad sila ng isang operasyong militar laban sa India at tinarget ang ilang base sa bansa. Tutukan at panoorin ang special coverage ng UNTV News and Rescue sa Lunes, May 12, 2025 para sa makabuluhang pagbabantay sa eleksyon 2025. Ihahatid namin ang makatotohanan at komprehensibong ulat mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat sa araw ng halalan. Ang UNTV Poll Watch 2025 ay mapapanood sa aming official YouTube channel at sa iba pang social media platforms. Narito naman ang salita ng Diyos na ating saligan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 10 na nagsasabi, "Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan. Ang kanyang kapwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kanyang mga mata." At yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dalis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.